Moving on, perfect landing spots for F2 Logistics players after surprising disbandment. Pinag-usapan ng artikulo ni Kiko De Mihilio na inilathala nito sa One Sports page kahapon, December 15, 2023. Patungkol ito sa sorpresang disbandment ng Logistics na ikinagulat ng mga tagahanga nito. Nagtrending sa netizen ang post kung saan samot-saring mga komento ang tugon ng volleyball fans. May mga sumang-ayon, meron din namang mga tumutol. Ang iba ay nagkibit-balikat na lang at pinili na lamang na antayin ang opisyal na anunsyo sa mga nabanggit na manlalaro. Halina't ating pag-usapan ang nasabing artikulo. Ito ang viral topic ngayon at atin itong pag-uusapan. Chang Abby Maranyo to Next Led Chameleons, approve sa netizen kung saan leadership ang kailangan ng Chameleons para sa next reinforced conference. Bata mang team na maituturing ang Next Led, ngunit nagpakita ito ng husay under Japanese coach Taka Minowa. Evident ang panalo nito sa sister team nito na Akari Power Chargers. Makakatulong ang leadership ni Chang Abby, pati na rin ang mga swag nito na kinagigiliwan ng fans. Siyempre, mas mapapalapit pa ito sa jowa nito na si Camille Cal. KKD and Aragalang to PLDT high-speed hitters. Approve na approve sa netizen. Makakatulong ang power spike ni Kiana upang mas mabigyan ng puwersa ang PLDT sa papalapit na reinforced conference. Best fit din si Galang sa high speed kung saan matutulungan nito si Savannah Davison sa opensa at depensa. Aasahan na makikipagbardagulan malala ang PLDT kung sakaling matuloy ang tambalang KKD at Galang sa high speed hitters. Myla Pablo to Cherry Tigo crossovers. Hati ang opinyon ng fans kung saan muli raw mahihirapan si Myla Pablo sa playing time. Puno na kasi ang open spiker position ng Cherry Tigo in the likes of Ea Laure, Princess Robles, Shaya Adorador at EJ Laure. Lahat power spiker at lahat maaasahan sa floor defense. Sawa na ang volleyball fans na makitang nasa sidecourt lang ang isang MVP caliber tulad ni Myla. Komento pa ng iba na lumipat sa team kung saan mabibigyan siya ng playing time that she deserve. Julina De La Cruz to Signal HD Spikers? Why not? Look at Vanny Gandler. Malalang improvement ang inaani nito sa tanim talento ni Coach Shaq De Los Santos. Thumbs up yan sa netizen. Mars Alba to Choco Mocho Flying Titans? Mukhang matutuloy na nga ang naudlot na plano ni Coach Dante. Alinsunurin kung saan nasa linya ng mga plano nito na kunin ang serbisyo ni attacking setter Mars Alba. Sa guardianship ni Coach Dante ay nagawa ng Flying Titans na makapag-finals sa second All-Filipino Conference. Evident din ang vast improvement ni 5'8" setter Dina Wong, kung saan ito ang second All-Filipino best setter. Kaya kung ako sa'yo Mars, lipat na sa team kung saan may matinong plano. Deadman na lang mga baby bra warriors. Don Macandili at Majoy Baron to Creamline Cool Smashers? Bakit hindi? Hatiman ang opinyon ng fans sa bagay na ito, pero hindi nagsasarado ng pinto ang mga legit fans ng CCS. Kung saan alam nila ang husay ng isang Don Macandili at Majoy Baron na mga produkto ni legendary coach Ramil De Jesus. Kung saan kaliwat kanan ng mga kampyonato ang naiuwi ng mga ito under their belt. Kilala rin ang dalawang player na ito sa kanilang skills talent kung saan mapalokal man o abroad ay kaya nilang mag-uwi ng parangal. Sa katunayan ay hinirang na second best libero overseas si Don noon. 2017 Asians Women's Volleyball Championships. 2019 best blocker naman ang nauwi ni Majoy Baron sa first and second leg ng ASEAN Grand Prix. Sa pagpasok ni Baron at katindig sa Creamline ay mas magiging deadly ang Cool Smashers sa papalapit na reinforced conference. Kung saan sa ngayon ay forte ng dalawang F2 players na ito ang weakness ng Creamline. Ivy Lacsina to Petrogas Angels? Ivy Lacsina is one of the brightest stars in the league. Kailangan ito ng isang team na kayang ilabas ang full potential nito. Sa nagdaang mga komperensya ay naging magulo ang tinatahak na landas ni Ibiang
kung saan siya ang bunga ng eksperimento ni Coach Regine Diego. In less than a year, ay naging middle blocker ito. Naging open hitter at opposite spiker naman ngayong All-Filipino Conference. As of now ay hindi Petrogas ang perfect team for Ibiang na may batang coach like Timmy Santo Tomas. Baka maulit lang ang mga pagkakamaling ginawa kay Ibiang sa F2. Sa ngayon, ay need ni Ivy Lacsina na ma-regain ang kumpiyansa nito bilang middle blocker, kung saan maski national team ng Thailand ay napansin ang galing ni Ibiang, kung saan nakapagtala ito ng 72.73 attack efficiency laban sa national team ng Thailand noong 2021 Asian Women's Club Volleyball Championship. Salungat man ang opinyon natin sa mga bagay na ito, pero ang team na perfect for Ivy Lacsina ay Creamline, kung saan sa pagkawala ni Sed Domingo ay malaking booster para sa Pink Gels ang inclusion ni 6'1", towering middle blocker Ivy Lacsina. Interesting din sa fans ang tambalan nila ni Gemma Galanza. Ikaw ka Spike, sa tingin mo, kaninong team na babagay ang mga F2 players? Comment your thoughts below. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang ang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta!